Kami ng papuri at pasasalamat dahil ang aming buhay ay hindi po namin hawak. Hindi po namin batid ang lahat ng mga mangyayari o magaganap, Panginoon. Tanging kayo lamang pong nakakalam. Kaya ang nararapat lamang na amin pong magagawa habang kami buhay pa, Panginoon, is kayo po ay maluwalhati, mapapurihan. Kaya muli ngayong gabi, sa sama-sama namin pagtitipon, pagpupuri, pagpapasalamat, Panginoon, alay hatod namin ito sa inyo. Hayaan niyo muli ng iyong Spiritong Banal ang mangusap at magturo sa amin, pagkat wala po kami magagawa kung wala po ang inyong pangunguna at pagsasama. Samahan niyo kami, Panginoon, hayaan niyo ang mga salita niyo muli, mangusap sa amin, bigyan kami ng inspirasyon, kalakasan at kagalingan sa lahat ng aspeto ng aming pangangailangan. At ang lahat po ng ito ay aming sabot dalangin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. And Amen. Bago tayo magsiupo, atin muna pong basahin ang salita ng Panginoon na atin pong pinag-aaralan at ipinagpapatuloy. Dito po sa sulat sa Hebreo chapter 11 or Hebrews chapter 11 verse 32 hanggang sa verse 34. Basahin muna natin sa English and then kasunod naman sa Tagalog. And what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, and Jephthah, about David, and Samuel and the prophets, who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised, who shut the mouths of lions, quenched the fury of the flames, and escaped the edge of the sword, whose weakness was turned to strength, and who became powerful in battle, and routed foreign armies. Sa Tagalog, ganito ang pagkabasa naman. Magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para may salaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel at ang mga propeta. Dahil sa pananampalataya nila sa Diyos, nagwagi sila laban sa mga kaharian. Namuhay sila ng matuwid at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Napaamo nila ang mga leon, napatay ang mga naglalagablab na apoy, at nakaligtas sila sa tiyak na kamatayan. Sila'y mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Kaya't natalo ang mga hukbo ng mga dayuhan. Purihin natin ang Panginoon sa kanyang mga salita.
You may be seated. Tayo po ay muli magtutuloy-tuloy sa ating pong siniseries na topic natin po about the heroes of faith or the hall of faith. Last Tuesday ay ating pong nasaksihan po yung story of faith, ng journey ng faith ni Samson. Alam po natin na si Samson ay isa sa pinaka-popular na Bible character dahil po sa kanyang kakaibang lakas. At ang lakas po na yun ay mula po sa Panginoon, hindi po sa kanyang sarili. Si Samson ay katulad din natin, marami rin po siyang mga flaws, mga kapintasan. At sa umpisa, maganda po ang kanyang calling. Tinawag po siya ng Panginoon sapagkat meron pong layunin ang Diyos sa kanya, walang iba kundi iligtas ang bayan ng Israel sa kamay ng mga Pilisteo of Palestine. So, because they were conquered or oppressed for about 40 years, napakahabang panahon. At ang sabi doon ay meron isang mag-asawa, ang lalaki ay si Manoah, hindi na-mention yung asawang babae, nag-appear sa asawang babae, sa asawa ni Manoah, nag-appear ang angel of the Lord at ang sabi sa kanya ay wala kang anak pero maglilihi ka at magkakaroon ka ng anak. Tatawagin mo siyang, papangalanan mo siyang Samson sapagkat siya ang magliligtas sa aking bayan ng Israel. Because during that time, ang nation ng Israel ay paulit-ulit lang na gumagawa ng evil, ng kasalanan sa Diyos. Kaya naman ang Diyos sa kanyang habag, sa kanyang covenant, hindi niya iniiwan ng Israel kahit gumagawa sila ng patuloy na kasalanan. Kaya ang Diyos, every time na sila ay lumalayo at nagkakasala, magpapadala ang Diyos ng mga messenger through angel, sa mga angels, and then at pagkatapos, ipagkakaloob, ipapasa ngayon sa tao. So, sila lahat na tinawag ng Panginoon, iba-iba ang kanilang characters at iba-iba ang kanilang response. But all in all, they obey God with their faith. And that faith is, kaya sila nalista doon sa tinatawag nating Hall of Faith or Heroes of Faith. Kaya, si Samson ay tinatawag natin siyang the compromising faith. So, yan pong pinag-aralan natin last Tuesday. Isang step na po tayo doon sa about kay Samson. Punta na po tayo sa unang step natin sa kanya is what is the nature, ano nga po ba ang nature ng faith, ng pananampalataya ni Samson and why he was included in the whole of faith or in the heroes of faith. Number one is Samson had an ignorant faith. Nagsimula ay meron siyang tinatawag na ignorant o pagbabaliwala ng kanyang pananampalataya doon sa dedication sa kanya ng parents. Yung angel nagbigay ng instruction kung paano siya i-dedicate. Hindi siya puputulan ng buhok mula sa pagkasilang sa kanya. Hindi iinom ng alak at hindi rin hihipo ng mga marurumi o ng mga patay. Ika nga. Pero doon sa mga dedication na yon o vows na yon ng kanyang parents na sinabi rin kay Samson, unang na-disobey niya na rin po doon na hindi niya na po nasunod yung tinatawag na huwag iinom ng alak at saka yung huwag hihipo ng marumi. Yun po. And the last doon na disobey niya na hindi po siya dapat gupitan ng buhok dahil yun nga ang vow. Pero because of temptation, nagupitan siya ni Delilah ng buhok at nawalan na po siya ng lakas. Pero pupunta pa po tayo doon. Habulin natin ito. What is the nature of faith that Samson has
and why he was included in the Hall of Faith. First, Samson had an ignorant faith. Bakit po ignorant? Because hindi niya po binigyan ng halaga o importansya yung dedication niya, yung vow niya sa Panginoon. Hindi niya sinuway niya pati parents niya, tapos naging matigas ang kanyang ulo, gusto niya siya lang ang masusunod, gusto niya, yun ang gagawin sa kanya ng parents niya. Kaya doon pa lang sa umpisa ng klase ng kanyang pananampalataya, ay na-disobey niya na ang Panginoon at doon na nagsimula ng kanyang buhay ay nahihiwalay doon sa kanyang mission na binigay ng Panginoon. The best thing in our life as a Christian is no matter what circumstances, sufferings, trials na dumarating sa buhay natin, or no matter what blessings comes to us, sufferings of blessing man yan, kailangan yung ating direksyon, yung ating tinatahak sa Panginoon ay hindi po dapat mabawasan, magbago, o malihis ng landas. Diba? Ibig sabihin, yung focus lang natin sa Panginoon, doon sa calling niya sa atin. Kasi yung mga trials, temptations, mga pangangailangan natin pag kinakapos tayo, nagkakaroon tayo ng mga problema, mga mabibigat, ang challenge po na doon yung faith natin. Si Samson, wala naman po siyang challenge na mabigat when it comes to circumstances. Wala kasing kwento doon na nagkaroon siya ng problema sa pangangailangan niya, kundi ang pagkukulang at pagkakamali niya sa sarili niya ng kalooban. Self-will niya na yun, mga kapatid. So, Samson had an ignorant faith. Alam niya ang kanyang dedication at vow, alam niya ang kanyang misyon, pero hineglect it. Binaliwala niya. Hindi niya pinahalagahan. Kaya una kagad yun ng pagbagsak ng kanyang faith. And pangalawa ay puntahan natin, jump na ako sa pangalawa. What is the nature of yung nature ng faith ni Samson na meron siya and why he was included in the Hall of Faith? Pangalawa, Samson had no self-control. Wala siyang had uncontrollable faith. Hindi mapigilan o maawat ang kanyang pananampalataya. Buti sana kung yung pananampalataya niya ay uncontrollable doon sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang ganda nun, yung sunod ka ng sunod sa Panginoon, maraming pumipigil, lumahadlang sa'yo, pero hindi ka nagpapahadlang, sunod ka pa rin ng sunod. Maganda sana yung ganun. Pero kung ang faith mo is uncontrollable, meron kang faith, pero yung faith mo, hindi mo naman maibigay ng tama at mabuti sa harapan ng Diyos. And let us read and Judges po, mga hukom, aklat ng hukom, mga hukom po, chapter 14, verse 1 to 3. One day, when Samson was in Timnah, one of the Philistine woman caught his eyes. Nakabihag ng kanyang mata. And then verse 2, when he returned home, he told his father and mother, a young Palestine woman named Timnah caught my eye. I want to marry her. Get her for me. Nakita niya lang, na-attract siya, siguro nagandahan, gusto niya na kaagad utusan ng kanyang parents na kunin yun, o maging tulay, o kumbinsihin para mapangasawa niya. Imagine that. Masasabi ba itong love at first sight? Hindi naman siguro. Masabing love at first sight ito kasi nagustuhan niya, tapos pipilitin niya na kagad makuha, mapangasawa. His father and mother objected. Sabi ng verse 3, isn't there even one woman in our tribe or among all the Israelites you could marry? Wala bang babae man lang sa ating tribo o kaya mga Israelita na pwede mong mapangasawa sa ating lahi, sa ating tribo? Bakit doon pa sa mga paganong Pilisteo ka hahanap ng mapapangasawa? But Samson told his father, get her for me. She looks good to me. Wow, tingnan niyo naman. Baliw. Nababaliw si Samson.
Ang pinipilit niya, ang ginugusto niya, yung sarili niya, ayaw niyang papigil, ayaw niyang paawat, kahit pinipigilan siya ng kanyang parents. So, in short, Samson had no temper. Wala po siyang pagpipigil sa sarili. Pag gusto niya, gusto niya. Pag ayaw niya, ayaw niya. Spoiled brat. Hindi naman sinabi sa Bible na pinalaki siya sa luho. Samson had no temper. Hindi siya mapigilan at maawat ng kanyang parents. Tingnan niyo po yung ganyang klaseng pananampalataya. Minsan, meron din tayong ganyang makikita mga pananampalataya. Yes, it is good to have faith, but your faith, you must have a control. Tama naman, gusto ni Lord na may faith ka, pero kung ang pananampalataya mo ay hindi naman na tama, hindi naman maayos, at hindi na mabuti, hindi na maganda, ibig ba sabihin, itutuloy mo pa rin? No, kailangan mo isaayos ang pananampalataya. Kasi faith and action must go together, tama, pero yung action na naka-ayon din sa salita ng Diyos. Kasi kung action man ka nga, pero yung action mo, hindi naman nagmamatch doon sa salita ng Diyos, sa kalooban o will ng Diyos, kahit action man ka pa, palagay ko hindi pa rin magiging blessing. Nakakatuwa, nakakahanga yung mga taong pagkarinig, action ka agad. Okay naman yun, nakakahanga nga. Nakakabilib, pero dapat yung action kahit mabilis ay naayon din. Pero yung mga action, attitude ni Samson, ang layo-layo sa gusto ng Diyos. Because he had no temper. And read uli ako, Judges 14 verse 19 and 20. Then the Spirit of the Lord came powerfully upon him. Dumating, he went down to the town of Askelon. Another incident. Pumunta siya doon sa bayan ng Askelon, killed 30 men. Took their belongings and gave their clothing to the men who had sold his riddle. Binigay niya doon sa 30 mga lalaki na nakasagot ng kanyang bugtong. But Samson was furious. Naggangalit siya about what had happened, kung paano ang mga nangyari. And he went back home to live his, balik siya sa kanyang tatay, sa kanyang pamilya, and his father and mother. Verse 20. So his wife was given in marriage. Napangasawa niya po ito. Yung kaninang pinikwento ko na na-impress siya, nakita niya, sabi niya sa parents niya, kausapin ninyo kasi gusto ko siya magpangasawa. Napangasawa niya po yun, natuloy naman po sila kinasal. Pero doon pa lang sa kasalan, medyo naputol na. Natuloy, kasal, pero kalagitnaan 7 days ang wedding ceremony, celebration. Naputol. Later on, ikukwento ko. Verse 20, so his wife was given in marriage to the man who had been Samson's best man. Napunta yung asawa niya sa kanyang best man. Napakasakit, Kuya Ede. What happened there? Ganito pong nangyari. Then, in short, natuloy na. Pumunta na si Samson at nagpahanda na sila ng mga handa sa kasalan. Binigyan siya doon sa Pelisteo, kasi Pelisteo yung napangasawa niya, yung babae, hindi niya kalahi. Binigyan siya ngayon ng 30 lalaking, parang siguro, ewan ko kung customary kasi nila yun pag kakasal, bibigyan ka ng 30 lalaki na parang magiging alalay mo, mga ewan ko kung chaperone, parang gano'n. Nagyabang siya, nagpahula siya. Sabi niya sa kanyang pahula, sige, magpapahula ako sa bugtong-bugtong. Pag nasagot nyo ito, kayong 30 lalaki, bibigyan ko ng 30 magagarang damit at 30 salaping pilak yata yung parang ganun. O sige, ano yung pahula mo? Doon sa kababayan ng kanyang asawa. Mula sa kumakain, lumalabas ang pagkain. Mula sa malakas, lumalabas ang matamis. Pag nahulaan nyo yan, bago dumating ang ika-7 araw,
Pag nahulaan yan, bibigyan ko kayo ng tig-isa kayong 30 ng magagkarang damit. At pagkatapos, bibigyan ko pa kayo ng tig-isang isang pilak ba yan? Basta gano'n with the clothings and yun ang pagkasabi dyan. Eh di itong mga lalaking ito, kinausap yung kanyang asawa. Magtatatlong araw na kinausap. Pag hindi mo sinabi sa amin yung sagot ng bugtong-bugtong ng asawa mo, papatayin ka namin pati ang iyong pamilya. Kinulit ngayon ng asawang ito si Samson. Di sinabi niya yung sagot. Bago magdating ng 7 days ng kasalan, pumunta yung mga 30 lalaki. O sige, ano ba yung bugtong mo? Anong sasagutin na namin? Hindi nasagot na. Sabi niya ni Samson, kung hindi nyo lang tinakot ang aking asawa, hindi nyo malalaman ang sagot. Tinakot nyo siya. Ay, bibigay mo na sa amin yung reward ng sagot kung masagot namin yung sinabi mo sa amin. Ang ginawa niya dyan, pumunta siya doon sa bataw ng Askelon. He killed 30 men. Kasi 30 yung bibigyan niya ng premyo. Pinagpapatay niya yung 30 na may mga magagandang kasuotan at kinuha niya pinambayad doon sa kanyang bugtong-bugtong. Imagine that. Samson had no temper. He killed 30 men just for the sake na hindi lang siya matalo siya doon sa bugtong-bugtong niya. Umuwi siya, ang sabi niya sa may verse 19, and he went back home to live with his father and mother. At ang sama ng loob niya, hindi na nga niya natapos ang kanyang kasal. Dahil umuwi siya eh. Hindi niya tinapos ang kanyang kasal. Yung asawa niya, ibinigay na lang sa best man niya. Ibinigay ng biyanan niya. Napakasakit talaga. Eh, what kind of attitude is like that? Samson was so angry. Galit na galit. Or, he didn't even consummate. Hindi niya inubos, tinapos ang kanyang kasal, but returned to Sora and stay with his parents. And his wife was given to her best man. And Samson took revenge out of her anger. Sabi ng Judges, hukom ulit, chapter 15, verse 7 and 8, because you did this, sabi niya, dahil ginawa niyo ito sa akin, binigay niyo yung asawa ko sa best man ko pa, niloko niyo ako, I won't rest until I take revenge on you. So, he attacked the Palestinians with great fury and killed many of them. Then he went to live in a cave in the rock of Etam. Pumatay siya ng napakaraming mga Pilisteo. Mga kapatid, although ang kanya talagang mission, patayin ang mga Pilisteo kasi nga, ang Pilisteo ang umoppress sa kanila ng 40 years. Hawak sila. Alipin sila ng Pilisteo, mga Palestine. Ayun ang dahilan kung bakit binigyan siya ng Diyos sa kakaibang lakas para patayin niya talaga. Pero, hindi sa ganung pamaraan ng pag-compromise. Hindi sa ganun na nag-asawa siya, tapos nagyabang siya, nagmalaki pa siya, na nagbugtong pa siya, etc. That's it, mga kapatid. Imagine, although he defeated 1,000 Palestine, yan ang inano niya, pinatay niya 1,000 mga Pilisteo. He could not overcome the war raging na nangalit sa kanyang kalooban ng kanyang kaluluwa. Nakapatay nga siya ng 1,000 Pilisteo, pero hindi naman niya kayang patayin o pagtagumpayin yung galit sa kanyang kalooban. Ano ang pinakamalalang galit? Yung pumuputok sa labas na nakakapinsala o yung galit na pumuputok sa kalooban? Palagi ko sa kahit anong galing mo sa labanan sa labas, lagi kang panalo, pero yung loob mo, hindi mo kayang panalunan, palagay ko, talo ka pa rin.
Buhay pa ba kayo? Amen. Mahirap ito. Ang tingin ng iba, ang napaka-powerful mo, napakalakas mo dahil kaya mong paglabanan ang lahat ng tukso sa labas, ang lahat ng problema, ang lahat ng mga pag-uusig, ang lahat ng hirap, ang lahat ng mga persecution. Pero yung sarili mong nag-aalboroto na puputok na bulkang mayon, hindi mo kayang awatin. Dapat marunong tayong mag-control nung nasa loob natin because our real strength is not yung lakas natin sa labas, kundi yung lakas natin sa loob. That is our real strength. Totoong lakas yun. If you cannot control your emotion, your will, then baliwala yung husay at galing mo sa pagtatagumpay mo sa panlabas. Amen ba? Nakukuha niyo yung punto ko? Oh. Hindi dapat gawin ni Samson yun. Pero, yung sarili niya ang hindi niya kayang kontrolin. God used this event, ginamit itong event na ito, yung mga ginawa niya, pagpatay niya, to attack the enemy. In fact, talagang yun kasama sa mission niya. Pero, hindi nga lang ayon sa pamamaraan ng Diyos. Sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 11, Dear friends, sabi ni Saint Peter, I warn you as temporary residents of Macau. Di ba? Wala akong Macau sa Bible. I warn you as a temporary residents and foreigners in this world. Ganito naman tayo temporary lang tayo dito. Para tayong mga alien na dumadaan lang yan. Yun sabi ni Saint Peter. To keep away from worldly desires that wage war against your very soul. To keep us away from worldly desires. Ang mundo, marami tayong hilig sa mundo ito. Pero hindi lahat ng hilig natin ay makakabuti sa atin. Minsan yung hilig natin, yung pala ang magpapabagsak sa atin. Sabi niya ni St. Peter, that wage war na nakikipagdigma laban sa inyong kaluluwa. See, mga kapatid? Every time you face the attraction of sins in this world, ang lumalaban na doon, hindi lang yung mata at lakas mo na pigilan nito, yung loob mo. Ang real battle wala sa labas nasa loob mo. Ang pinakamalaki natin at pinakamalakas nating kalaban na hirap tayong talunin, hindi yung Pelisteo sa labas mo, kundi yung pisting nasa loob mo. Sorry for that word. Nire-rhyme ko lang kasi. Yun ang sabi ni Peter. The worldly desire that wage war against your very souls. Kasi pag ang soul natin ay nasisira na heart is because of evil, then hindi natin makakamtan yung mga eternal life na promise ng Panginoon na makapiling niya tayo. Sabi ng Proverbs, ineko tuloy ni Solomon, a person without self-control is like a city with broken down walls. Gaano kahalaga ang wall sa lumang tipan? Kasi yung wall, just like the wall of Jericho, that is their protection from the invaders. Alam niyo ba, ang isa sa pinaka great wonders in the world is the Great Wall of Macau. Macau. Great Wall of China. Sorry walang Great Wall of Macau. Noong mga panahon na yon, hindi napapasok ng mga invaders from the south, ng mga barbarians, ang China, it because of Great Wall. At hanggang ngayon, buhay pa. Grabe ang engineering naman ng China. At tunay naman ngayon, makikita nyo naman ang mga engineering ng China sa Facebook, sa mga reels. Grabe, nasa kanila ang pinakamagagaling ng mga structural engineering, ng mga technology sa panahon ngayon. Dahil nasa laki ng kanilang bansa. Anong story? Paano napasok ang China ng mga barbarian from the south? Alam niyo ginawa? Yung mga gwardya ng Great Wall of China, nilagyan nila ng bribery.
Hindi doon sa atake ng face-to-face na labanan ng lakas. Hindi tagisan ng lakas, kundi bribery lang. Binayaran ng mga tanod, kaya nakapasok ang enemy. Ganon ang nangyari, mga kapatid. A person without self-control is like a city with broken down soul. Tama nga po ito. Ang buhay natin kapag wala po tayong pagpipigil, pagtitimbang, pagkukontrol, pagsasaalang-alang, mga kapatid, ay katulad ito ng syudad na masisira ang kanyang pader. Ang nagpapabagsak sa atin ay yung pag nawawalan tayo ng control. In everything. Pagkain. Hindi ko nito tuloy, no? Pagsasalita. Ano pa? O pagtatrabaho. Overworking. Masisira din yung katawan natin. Sobrang trabaho, kulang sa pahinga, tulog. Alam niyo na yan, ha? Mga kapatid. So, that's it. Now, when we do not allow God to rule our lives, He will allow and do His will despite of our decision. Ano ibig sabihin nito? Si Samson, hindi niya na ginagawa ang kalooban ng Diyos. Kahit na pa siya ang dinedicate at tinawag ng Diyos at dinedicate siya para sa ganung tungkulin at gawain. Kapag hindi na natin pinapahintulutan na ang Diyos ang manguna na sa atin, gumabay na sa atin, gumawa na sa buhay natin, He will allow, papayagan niya naman gawin ang kanyang kalooban sa iba sa kabila ng hindi natin pagsunod sa kanya. Gagawa siya, hihipo siya ng iba. Ano mangyayari? Sino matatalo niyan? Tayo ang talo, hindi ang Diyos, hindi ang Panginoon. We become loser. We are the loser for what? For rebelling against God. But we will fulfill His purposes. Makakamdam naman natin yung layunin ng Diyos, whether it is for us and for other people. God will fulfill. Ang Diyos, hindi kanya panghihinayangan. Kung ayaw mong gawin ang kalooban niya, gagawin niya pa rin yung kalooban niya. Kanino? Sa ibang tao. Sa iba niya gagawin. Parang si Mary. No? Ginawa ng Diyos ang kanyang kalooban ng Diyos kay Mary. And Psalm 33, umanap ako ng verse na kapag ayaw mong sundin ang kalooban ng Panginoon, gagawa siya ng ibang instrumento para matupad lamang ang kanyang kalooban. Sabi ng Psalm 33 verse 11, "But the Lord's plans stand firm forever." Ang mga panukala, plano, layunin ng Diyos ay matatag magpakailanman. His intention can never be shaken. Yung kanyang hangarin, yung kanyang gusto, hindi mo matitinag. Pag gusto at kalooban ng Diyos, kahit ayaw mong sumunod sa Kanya dahil ikaw ang gusto niya, tinatawag, hahanap siya ng ibang gaganap nun. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Samson, incredible strength, was not paired with the exemplary character. Yung lakas na hinahangaan sa kanya, na kinaiingitan sa kanya, ay hindi match o parehas sa example ng kanyang karakter. Kung ang faith and action hindi mo pwedeng paghiwalayin, ganun din po yung ating faith and character, hindi mo rin pwedeng paghiwalayin. Hindi pwedeng ibukod. Si Samson, naniniwala siya sa Diyos, nananalig siya sa Diyos, and even knew he was to be set apart for God, kahit alam niya na itinalaga talaga siya para sa Diyos, but he did many ungodly things. Anong tawag dito? Ano ba ito? Yung tinatawag dito na complacent ba siya or overconfident ba siya? Alam niya, tinawag siya ng Diyos, pero ang pinagagawa niya naman, hindi naman ayon sa kalooban ng Diyos. Now, yan ang ibig sabihin niyan. Trusting in God
And being called by God is only good if a person really lives it. And the last, mga kapatid, habulin ko na lang what is Samson? What is the nature of faith that Samson has and why he was included among all the heroes of faith? Samson had a compromising faith. Kinompromise niya po ang kanyang pananampalataya. Judges 16 verse 4 and 5. And sometime later, Samson fell in love with a woman named Delilah. Pangalawa niya na itong gustong mapangasawa. Yung isa, kinasal pero nabitin, binigay sa kanyang best man. Kaya hindi siya naawat, ginamit niya yung lakas ng maling niyang paraan. Pangalawa na, nakakita uli si Samson at na-in-love sa isang babaeng nangangalang Delilah who lived in the valley of Sorek. The rulers of the Palestine went to her, pumunta kay Delilah, yung mga pinuno ng mga Pilisteo na kalaban ni Samson, and said, "Intay, Samson, tuksuin mo. Lambingin mo, tuksuin mo si Samson to tell you that what makes him so strong." Ano ba, intay Samsons to tell you, para sabihin sa iyo, saan ba galing ang lakas niya? Bakit ang lakas-lakas niya? Pambihirang kanyang lakas. And how can be empowered? Paano ba namin siya matatalo, malulubig, and tied up securely? Paano ba namin siya magagapos ng hindi siya makakawala? Then each of us, lahat kami, bibigyan ka namin ng 1,100 pieces of silver. Nasilaw si Delilah sa alok, kaya nang niligawan siya ni Samson, tinanggap niya kaagad at napangasawa niya si Delilah. In seeking to marry Palestine woman, ano nangyari kay Samson? Sa paghahangad niyang mapangasawa itong babaeng Pilistea nito na si Delilah, ang kanyang relasyon sa Diyos nasira na. Sira na? Bakit? Hindi kasi yun ang kalooban ng Diyos na mapangasawa niya. Pangalawa, yung kanyang duty tungkulin as a Nazarite, nasira na rin. And Samson must have thought that his willpower was stronger than her seductive powers. Akala niya, yung lakas na bigay sa kanya ng Diyos na kayang pumatay ng maraming tao at mga leon, akala niya ay mas malakas pa doon sa seductive powers niya. Mahina pala. Alam niyo yung mga taong malalakas, pag tinutokso, mahina. Alam niyo po ba yung mga taong mahihina, pag tinutokso, lumalakas? Ewan ko kung nalito kayo, bahala kayo. Konti na lang konti na lang. Magbibiting kasi. Konti lang. Alam ko lahat tayo medyo pagod at puyat. Jajump ako mga kapatid. What is compromise, by the way? Compromise, sabi ni Google, is a weakening or surrender of our principle or ideas for reasons of convenience. Sino nga ba ang gustong mabuhay ng hindi convenient? Wala namang gustong mabuhay sa atin ng lagi kang worried, lagi kang nag-aalala, lagi kang pagod, lagi kang tananta, lagi kang nalilito. Ang gusto natin ay convenient. Relax tayo. Is a weakening, pagpapahina o pagsusuko ng iyong prinsipyo o ideals for reasons of convenience. Imagine, ipagpapalit mo. Isusuko mo yung prinsipyo mo. Ang ganda-ganda ng prinsipyo mo, ang ganda-ganda ng paninindigan mo sa buhay, tayo mo at pananaw mo. Ibibigay mo lang yon para lang baga sa gusto mong maging convenient ka. Ano pipiliin mo? Convenient ka nga, pero tinapon mo naman ang prinsipyo mo sa buhay. Di ba? Ano nga naman mapapala mo? Kung paiiralin mo ang pagiging materialistic mo, paiiralin mo yung pagiging comfort mo, may mga tao naman na, sige, hindi nga sila komportable. Hindi nga maganda ang kanilang kalagayan. Bakit hindi komportable? Bakit hindi maganda? Kasi hindi nila binenta ang kanilang prinsipyo.
Diyan pa ho ba kayo? Amen. Karamihan sa mga taong naghihirap, nagsasuffer, because maprinsipyo sila eh. I don't know. Maprinsipyo sila eh. Di bali nang maghirap ako, basta hindi ko iko-kompromiso ang aking prinsipyo. Well, that's the word ng makikita natin dito. Oh, Samson likes to associate with people who have no faith in God. Gusto niya lagi kasama yung mga walang pananampalataya. Hindi naman sinabi ng Panginoon, oy, Kristiyano ka na, nag-Elsaday ka na, huwag ka na makisama sa hindi mananampalataya. Hindi sinabi ng Panginoon na diretso, pwede kang sumama, pero huwag mo namang gawin yung ginagawa ng hindi mananampalataya. Eh, si Jesus nga, friends of the sinners eh. Friends si Jesus ng mga sinner, kaya binabati ko siya ng mga religious people noon. Tingnan mo yan, sumasama sa mga nag-iinom, sumasama sa mga prostitutes, so dumidikit sa mga... Pero hindi naman nagpo-prosti si Jesus, hindi naman siya naglalasing, pero kasama lang siya ng mga sinners kasi gusto niyang maakay yung mga sinners. Hindi masama makipagkaibigan. Ang masama, yung matulad ka sa masama. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Not only that, Samson went to Palestine to find, and choose one. Doon siya pumunta sa Palestino at doon nga, natagpuan niya si Delilah. Alam niyo po, it's a dangerous thing to linger on the enemy's border. You might get caught. Kung alam mong mahina ka, weak ka, huwag ka nang magtatambay sa lugar ng kaaway. Kung alam mong mahina ka. Pero kung alam mong malakas ka, huwag mo rin subukan yung lakas mo. Baka pumalpak yan. When we compromise, we are not walking in the we are not walking in the Lord. We are walking the standard of the word. It is dangerous. At alam nyo ba, research ko yung pangalan ni Delilah. The basis for her name, Delilah, is in the Hebrew word, dalal. Ang ibig sabihin ng dalal, which means to weaken. Ayun pala yung Delilah means to weaken. Pahinain ka. Ano nga ba mga nagpapahina sa atin? Hindi ko na natin babanggitin kung ano mga nagpapahina sa atin. Kung sino ang nagpapahina sa atin, yun yung ginagamit ng demonyo na bilang Delilah. Amen? Amen? Another meaning ng Delilah, to impoverish or their pride. Ang Delilah, hindi lang nagpapawiken, ang ibig kasi niyang isabihin ng impoverish, pagdaraho, mamumulubi ka. Ang ibig sabihin doon, she have weakened and impoverished Samson. Pinahina niya at pinaghirap niya si Samson. Anong nangyari? Di ba? Sabi ko nga sa inyo, babayaran siya ng 1,100 na salaping pilak. Hindi talaga true love ito, mga kapatid. Ito ay merong suhol, hindi talaga tunay na pag-ibig. Then, maraming beses siya sinuyo. Sabihin mo naman sa akin, lakas mo. Akala ko ba mahal na mahal mo ako? Bakit hindi mo sinasabi sa akin ang sikreto mo? Sinasabi ni Samson yung mga sikreto, tapos ite-text na ngayon, i-chat na ngayon ni Delilah yung mga Palesteo, yung mga leader. Sinabi niya na po, ang sikreto niya, dali, punta na po kayo dito sa bahay namin. Di ginapos ni Delilah si Samson. Sabi ni Delilah, Samson, gising! Yung mga Palesteo dumarating! Ang ginawa ni Samson, pinapatid niya lang yung mga lubid. Pinapatid niya lang yung mga murang yantok na pinanggagapo sa kanya. Sabi niya, hindi mo talaga ako mahal. Kung mahal mo, sasabihin mo ang totoo. Pinahina niya ng pinahina sa kanyang mga magagandang diskarte. Until such time, ay nako, ikaw talaga Delilah. Kung hindi lang kita love na love, hindi ko sasabihin sa iyo. Sige, alam mo ba, kasi nang pinanganak ako ni mama,
Ang sabi kasi, huwag daw puputulan ng buhok ko kasi nakaalay ako kay Yahweh. Kasi diyan galing ang lakas ko. Nang malaman ni Delilah ng totoo nang nagsasabi si Samson, tinext niya uli ang mga hari ng Pilisteo. Totoo na po ito, totoo na. Makilala na po yung aking reward, ha? Yung aking reward sa usapan natin, totoo na po ito. Samson, dumarating ang mga Pilisteo! Hindi niya na kayang patirin yung mga lubid na wala na yung lakas niya. Totoo nga, kay Delilah, naniwala siya na nasa buhok, pero ang totoo, wala sa buhok. Ano lang yun eh, symbolical lang yun ng kanyang dedication at bilang Nazarite. Ang totoo, iniwan na siya ng Diyos. Alam niyo kung bakit siya iniwan ng Diyos? Kasi nag-compromise na siya. Binitawan niya na ang kanyang prinsipyo, ang kanyang vow, hindi niya na pinagpatuloy, at gano'n ang nangyari. Alam niyo po ba, ganyan din nangyayari sa atin. Believers today who enter into the unholy alliances. Pag ang mananampalataya, nag-join, sumasama, nakikipag-alyansa sa mga hindi maka-Diyos, we are sinning and also hindering the Lord's work. Nagkakasala tayo, tapos ang nangyayari, napipigilan pa natin ang gawain ng Diyos. Bakit? Because of that. Kaya napakahirap. Pag ang buhay natin, naaakay na tayo ng mundo, hindi na natin tinatayuan ang prinsipyo, ang salita ng Diyos, mga kapatid, anong nangyayari? Napipigilan natin ang gawain ng Diyos. Napapahina natin. Although, ang Diyos naman talagang nagpapalakas niyan, pero instead tayo maging instrument, blessing ni Lord, na namamatay ang purpose ng Diyos. Kaya ang gagawin ng Diyos, tatawag siya ng iba. But at the end, itong maganda kay Samson. Tawad na lang po ako sa inyo. I'm very sorry. Nag-usap kasi kami kanina na hanggang 10 lang, pero hindi ko kaya na hindi tapusin. Konti na lang. Ang ginawa sa kanya, because he compromised, hindi nahuli na siya. Kasi wala na siyang lakas, ang totoo, iniwan na siya ni Yahweh. Ginapos siya sa gilingan ng mga ubas, doon siya nagtatrabaho. Bago siya ibinilanggo at maggiling ng ubas, dinukit yung kanyang dalawang mata, kaya nabulag si Samson. Tapos binilanggo siya. Habang nakabilanggo siya, tumubo uli yung buhok niya. At nagkaroon ng celebration of victory ang mga Pilisteo. Dinadala nila si Samson sa harapan ng templo at pinapakita, ito ang pumatay sa ating mga kababayan. Napakaraming pumatay nito. Pero tingnan ninyo, mukha na siyang pinagtatawanan siya. Yung batang taga-akay kay Samson, habang dinadala siya sa bulwagan para pagtawanan, binulungan niya. Pakilagay mo yung mga kamay ko sa poste. Saan ba mga poste dito? Pakilagay mo. Di tinulungan siya ng bata ilagay sa mga poste. Yung mga poste magkakadikit lang, hindi naman maluluwag. Doon siya dinala sa pinaka-poste na tumutukod sa buong templo. Nanalangin siya, sabi niya, Yahweh. That's the first time na nalangin uli siya. Mula nang naging dinidikit siya ng nanay niya, puro yabang, puro gusto niya, puro kanya, hindi mapigil-pigil, hindi makontrol-kontrol, hindi marunong tumawag sa Diyos, hindi marunong mag-pray. Kung kailan siya nawalan ng lakas at nabulag at binilanggo at pinagtatawanan, nakaalala siyang magdasal. Tingnan niyo, Yahweh, one more time, give me one more time. One more time. Minsan pa po, ibalik niyo po ang aking lakas. Papatayin ko po itong mga Pilisteyong ito at isasama ko na rin po yung sarili ko. Imagine. Question, bakit siya napunta sa Heroes of Faith sa Hebrew 11? Because that moment, itong reason, kaya siya napunta that moment, at the end of his life, hindi niya na pinag-iisip yung kanyang mga ginawang kalokohan. Ang iniisip niya na, yung pananampalataya.
Yung pagsunod na sa kalooban ng Diyos. Kasi ang kalooban at planong layunin ng Diyos, ubusin niya yung Palisteo na alipin sa kanila ng 40 years. Dahil gusto ng Diyos, makalaya sila sa Palisteo for 40 years. Yun ang mission niya. At the end of his life, itinaya niya ang buhay niya. Imagine kung mahal niya ang buhay niya, ililigtas niya yun, di ba? Itinaya niya kasamang matabunan ng mga gumuhong bato na kanyang tinumbang poste, kasama ang 3,000 ng Pilisteo at mga hari. Patay silang lahat doon. Minsan pa, Yahweh, nananalig po ako sa inyo. Bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Balik niyo pong lakas ko. Susundin ko pong kalooban niyo, nananalig po kung bigay niyo po ngayon. Nang tinulak niya yung mga poste, bumagsak ang templo, natabunan ng 3,000 ng Pilisteo, namatay sila, namatay din si Samson. Bakit po siya naging bayani? At the end of his life, itinaya niya ang buhay niya at pagkatapos, sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Kaya napunta siya doon. Kaya magtataka yung iba, si Samson, heroes of faith, nadali siya ni Delilah. Hindi nila alam ang ending ni Samson ay napakaganda. Itinaya ang buhay dahil nagkaroon siya ng pananampalataya at sinunod ang kalooban ng Diyos. Ang buhay, anong lesson ang mga pwede nating makita kay Samson? Ang lesson? Kasi tayo na tayo. Akala nyo, meron pa. Oo, dakila naman aming Diyos. Salamat po ng marami sa inyo. Pagpalain niyo po ang lahat po ng aming prayers, ang aming prayer request, lahat sa buhay namin dito sa bansang Macau. Panginoon, kayo po ang aming lakas. Katulad po ni Samson, sa inyo po nang gagaling ang aming lakas. Bigyan niyo po kami ng lakas na galing sa inyo para matalo po namin ang aming kalooban na nag-uudyok, nagdadala sa amin maglumayo, mapalayo sa inyo. Mga alok ng mundo, ang mga tukso ng mundo, bigyan niyo po kami ng lakas na hindi lamang po namin matalo ang mga alok ng mundo, matalo po namin ang aming kalooban na nagdadala sa amin sa pagkakasala. Panginoon, wala pong sumunod sa inyo na inyong iniwan at pinabayaan. Bless us, Lord. In Jesus' name, we pray, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. God bless us all.